ayaw nyo makipag-cooperate, ha? At kuno nga ay hindi nila pwedeng sabihin, they refuse to speak, to name the source, yung source na sinasabi nila ng kanilang information na inilabas sa kanilang programa sa SMNI. Ito mong si Eric kung tawagin. Hindi niya sinasagot kung saan nanggaling yung information na yan. Bakit? Bakit mahirap sagutin? Okay? Dahil ang totoo niyan, sa kanila mismo nanggaling yan. Wala silang reliable source. Kahit saang lupalop yan or kahit saan man yan sa Senado or sa Kongreso, wala silang source. Sila mismo yan. So anong nangyari? Ayan. Detained kayo tuloy ngayon. Okay, sabi nga natong si Ka Eric, tinawag niya, nagsisigaw siya na kangaroo court daw yung panel na yon kung saan nag-imbestiga nga. Good luck! House moves to detain SMNI anchor Jeffrey Ka Eric Celis for non-cooperation. Kakapal kasi ng mukha, ano ho? Tapos sasabihin, binubusalan sila. Ay maliwanag naman kasi na fake news. Abay, napakahaba ng kanilang usapan na yun eh. Tungkol doon sa travel expenses. Hindi tayo pabor. Okay? Hindi tayo pabor sa kampo rin ni Romualdez. Pero ang nakikita natin, you see, kayo ang maglalabasan ng inyong mga baho. Kayo ang magbabatakan. At sinasabi na eh, di ba? Ang magpapabagsak sa SMNI, magpapasara dyan, ay yung mga Marcos din. At naandyan na nga si Romualdez. At syempre, yung mga kaalyado sa Kongreso. House moves to detain SMNI anchor Jeffrey Ka Eric Celis for non-cooperation. Yun. Ang kakapal ng mukha, no? Kala mo, mga pader na tigasin ang kanilang sinasandalan, eh, di ba? So sabi dito, I move to detain Mr. Celis for he was cited in contempt for refusal to answer or non-cooperation. Talaga lang, haharap kayo dyan sa investigasyon pero hindi kayo makikipag-cooperate. Anong gusto nyo? Yung mga nag-investigate sa inyo ang mag-a-adjust? Ang saklap, ano? Pero ang tataas naman ng lipad nyo. 'Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung sinasandalan yung pader ay nakatayo. Pag yan ay bumagsak, ay siguradong bagsak din kayo. At hindi na kayo makaka-adapt sa sitwasyon kung saan normal ang ating lipunan, walang kasinungalingan, nabubuhay sa tama, okay? At nabubuhay sa tama. At syempre, wala mga fake news. Etong mga ganitong klaseng tao, alam na natin kung ano yung intensyon. Sa tingin mo, or tignan nyo naman kung magkano lang yung kanilang sinesweldo dyan, pero isinangla nila ang kanilang kaluluwa. Ang ibig sabihin, walang totoong abilidad para makipagsabayan sa mga kababayan natin na totoong may dunong. Kaya kinakagat yung ganong klaseng trabaho sa SMNI. Yak!